Kabanata 2481. Maraming tao ang siguradong sasalakay sa iyo kapag namatay ako. Kaya dapat planuhin mong mabuti ang iyong kinabukasan. Tiyak na hindi ka makakabalik sa Nanyang. Ang pinakamahusay na paraan para sa iyo ay humanap ng paraan para makakuha ng green card mula sa dakilang H country at pumasok sa bansa para mamuhay ng matatag na buhay. Hindi ka dapat bumalik sa Nanyang. Kung babalik ka, hindi ka lang makakalabas ulit, kundi baka magbuwis ka pa ng buhay mo. Cathy, kaakit-akit ka. Ito ang iyong pinakamahusay na sandata laban sa mga lalaki. Ngunit kapag nawalan ka ng kapangyarihan at hindi sapat ang pananakot, papatayin ka nito dahil gusto ka ng lahat ng tao na pamunuan ka. Kaya ipangako mo sa akin. Hahanap ka muna ng paraan para sa iyong sarili kahit anong mangyari. Kaya, maaari kong lisanin ang mundong ito ng mapayapa, okay? Mukhang malungkot si Cathy, tumango pagkaraan ng ilang sandali, at sinabing, Lolo, huwag kang mag-alala. Nakagawa na ako ng contingency plan, at hindi ko hahayaang mag-alala ka tungkol dito. Okay, natutuwa akong ginawa mo ito. Bahagyang ngumiti si Dean. Nakakalungkot na hindi mo natutunan ang Nanyang Northern Feast mula sa akin. Kung hindi, magagawa mong talunin ang nakababatang henerasyon ng Nanyang. Lolo, huwag kang mag-alala. Marami pa akong pagkakataon na makapag-aral sa hinaharap, at tiyak na pag-aaralan ko ang mga iyon. Bahagyang namula ang mga mata ni Cathy. Samantala, niluwagan ni Harvey ang kanyang daliri, at sinulyapan si Dean, at sinabing, sorry to bother you. Guro, natatakot ako na hindi ka mamatay sa maikling panahon. Kaya nga, hindi nyo na kailangang magpaalam ngayon. Bahagyang natigilan sina Dean at Cathy. Kasama si Cathy, inimbitahan niya rito si Harvey bilang huling pagsisikap na iligtas ang kanyang lolo. Hindi niya akalain na maililigtas talaga ni Harvey ang kanyang lolo. Gayunpaman, nakaramdam siya ng hindi makapaniwala matapos marinig na nagsalita si Harvey sa oras na ito. Bahagyang nanginig ang boses ni Cathy at nagtanong siya, Young Master York, ano ang sinabi mo? Pwede bang pakiulit? Tulad ng sinabi ko, hindi mamamatay ang lolo mo. Mukhang walang pakialam si Harvey. Hanggat maaari kang makipagtulungan sa akin, hahayaan kitang mabuhay ng hindi bababa sa 10 taon o higit pa. Natigilan si Cathy matapos makita ang walang pakialam na ekspresyon ni Harvey. Anong nangyari sa lolo ko? Nakapasok ba ang amoy ng nabubulok na laman sa kanyang katawan? Napatingin din si Dean kay Harvey na nagtataka. Napakaraming doktor, feng shui master, at mangkukulam mula sa Nanyang ang hindi alam kung ano ang nangyari sa kanyang katawan. Makikita nga kaya ito ni Harvey. Nag-isip sandali si Harvey York at sinabing, ang amoy ng nabubulok na laman sa katawan ay simula pa lamang. Ang starter na ito ay nagiging sanhi ng paglabas ng lason sa kanyang katawan. Kaya, ang kasalukuyang sitwasyon ni Elder Cobb ay hindi dahil sa amoy o sakit, kundi dahil lamang sa pagkalason. Nalason, talaga, si Cathy Cobb ay mukhang hindi sigurado at nagulat. Nag-imbite kami ng maraming mga doktor at eksperto na pumunta at suriin muna siya. Kahit na hindi nila tumpak na sabihin kung ano ang nangyari sa aking lolo, karaniwang naniniwala sila na siya ay sinapian ng isang masamang espiritu. May nagpumilit pa na naging ganito ang lolo ko dahil sa ilang taon na niyang nalalanghap ang baho ng nabubulok na laman. Ngunit ngayon sinasabi mo na nalason lang si lolo. Bahagyang kumunat ang noo ni Cathy. Young Master York, dapat mo ring malaman na ang mga taong nagsasanay ng martial arts ay medyo may alam sa medisina. Sinuri ng lolo ko ang sarili niya, pero hindi niya namalayan na nalason siya. Sandaling nag-isip si Harvey at nagtanong, mayroon ka bang scalpel? Saglit na natigilan si Cathy. Hindi siya nakasagot, ngunit gayunpaman, mabilis siyang lumapit at nagdala ng isang set ng surgical tools. Pagkatapos ay naglabas si Harvey ng isang esterilisadong scalpel. Pagkatapos ay kinurot niya ang kanang kamay ni Dean Cobb, tinitigan siya saglit, at direktang sinundot ang palso ni Dean. Walang malay na sinabi ni Cathy,
Young Master York, ano ang ginagawa mo? Mahina ang lolo ko ngayon. Gusto niyang pigilan si Harvey, pero umiling si Dean at sinabing, okay lang. Tingnan natin kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Matanda na ako, at wala na akong maramdaman. Magiging okay ako sa kahit anong gawin niya. Nalungkot si Cathy matapos marinig ang sinabi ni Dean. Bahagya niyang kinagat ang kanyang mapupulang labi sa puntong ito at tinitigan si Harvey, na walang imek. Napakabilis ng mga galaw ni Harvey. Matapos mabutas ng scalpel ang acupoint sa pulso ni Dean, mabilis niya itong binawi at sinaksak ang isa pang acupoint. Kakaiba, ang mga sugat ay hindi tumalsik ang dugo sa panahon ng proseso ngunit sa halip ay naging medyo mapotla, na medyo kakaiba. Nang tumusok si Harvey sa ikalimang pagkakataon, mabagal niyang iginuhit ang scalpel sa pagkakataong ito. Whoosh! Sabay-sabay na lumabas ang mahinang itim na usok mula sa 5 acupuncture point. Bagamat hindi gaanong, ito ay matibay pa rin. Ang sugat na orihinal na mapotla, ay unti-unting naging itim sa sandaling ito. Gayunpaman, kalaunan ay tinanggal ni Harvey ang itim na balat matapos mawala ang itim na usok. Pagkatapos nito, sinenyasan niya si Cathy na dalhin ang all-cure medicine para tulungan si Dean na i-bandage ang kanyang kamay. Ano ang nangyayari? Nabigla at kinabahan si Cathy nang makita ang tanawing ito. Ito ba ang lason na nasa katawan ng aking lolo? Walang sinabi si Dean. Sa halip, seryoso niyang tinitingnan ang scalpel sa kamay ni Harvey, na madilim din sa sandaling iyon. Tama iyan. Isa itong lason na may kakaibang pangalan, na kilala bilang ice poison. Inihagis ni Harvey ang scalpel sa fireplace habang nagsasalita siya at nakita niya ang isang bahagyang itim na usok na lumitaw. Mahaba ang gabi, at ang kadiliman ay walang hangganan. Ang lason na ito ay hindi nakikita, walang lasa, at walang kulay. Maaari pa itong magtago sa katawan ng tao ng halos 1 taon. Gayunpaman, sa sandaling makatagpo ito ng isang bangkay, magsisimula itong masira at papasok sa katawan ng tao, dahan-daang sinisira ang meridian at mga sistema ng dugo at kalaunan ay magiging ALS. Kadalasan hindi masama na ang isang taong nalason ay maaaring mabuhay ng 3 buwan. Isa sa mga dahilan kung bakit nakapagtagal ang lolo mo ay dahil malakas siya. Ang isa pang dahilan ay natatakot ang salarin na malaman ng lolo mo, kaya hindi sapat ang dosis. Mataimtim na sinabi ni Harvey, ngunit kung hindi mo ito haharapin sa lalong madaling panahon, 1 buwan na lang ang natitira sa iyong lolo upang mabuhay. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Cathy Cobb. Pagkatapos ay nag-isip siya at nagtanong pagkaraan ng ilang sandali, sino ang naglason kay lolo? Ito. Saglit na nag-isip si Harvey York at sinabing, para makapasok ang ice poison na ito sa katawan, kailangan itong kainin, at malamang na ihalo sa pagkain o inumin. Regarding kung sino ang salarin, hindi ko makonclude yun. Ngunit sa palagay ko dapat mong malaman ito. Mariin itong sinabi ni Harvey, na nagpabago rin sa ekspresyon ni Cathy, ng paulit-ulit. Mukhang naintindihan din niya ang ibig sabihin ni Harvey. Ang taong makakagawa nito ay walang alinlangan na napakalapit sa kanila at pinagkakatiwalaan ni Dean Cobb. Walang masyadong tao na ganyan, kaya, hindi magiging mahirap kung gusto niyang malaman ang tungkol dito. Gayunpaman, kapag napatunayan na ang salarin ay isa sa kanyang mga kamag-anak, maaaring magkagulo ang pamilya Cobb. Sa pagkakataong ito, biglang nanginig si Dean. Lumitaw ang mga itim na mantsa sa kanyang mukha, at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na sakit. Nagsimulang manginig ang buong katawan niya na para bang mamamatay siya sa sandaling ito. Ang lason ay sumalakay sa kanyang puso. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Harvey. Hindi niya inaasahan na hindi niya mapipigilan ang lason sa kanyang katawan pagkatapos niyang ituro ang sitwasyon ni Dean. Gayunpaman, ito ay normal din. Marahil, alam ni Dean kung sino ang may kasalanan, at ang kanyang kalungkutan ay higit pa sa kamatayan. Dahil dito ay nawalan siya ng malay, at hindi niya napigilan ang lason sa kanyang katawan.
Lolo, mabilis na iligtas ang aking lolo. Mukhang natarante si Cathy. Huwag magmadali, hayaan mo akong gawin ito. Mabilis na kumilos si Harvey at tinapik ang ilang pangunahing acupuncture point sa dibdib ni Dean, na agad na tinatakan ang daloy ng kanyang dugo. Pagkatapos ay kinuha niya ang scalpel at sinaksak ang ilang acupuncture point sa kaliwang kamay ni Dean. Dumaloy ang itim na dugo mula sa sugat sa pagkakataong ito, at agad itong nagyelo habang tumutulo ito sa lupa. Itinuro ni Harvey kay Cathy para lagyan ng benda ang sugat matapos umagos ang itim na dugo. Ang panginginig ni Dean ay unti-unting hamopa sa puntong ito. Bahagya siyang naging matino kaagad at hindi na nakaramdam ng pagkahilo tulad ng dati. Samantala, si Dean, na bumalik sa normal, ay itinaas ang kanyang mga kamay sa hindi makapaniwala. Kahit na may benda ang dalawang kamay niya ay hindi pa rin makapaniwala si Dean. Kaya ko bang igalaw ang aking mga kamay? Sa orihinal na kalmado at buo, nabigla si Cathy matapos marinig ang mga salita ni Dean. Sa hindi makapaniwalang tanong niya, "Lolo, nararamdaman mo ba ang iyong braso?" Alam na alam ni Cathy na hindi kayang hawakan ng kanyang lolo ang mga chopstick gamit ang kanyang mga kamay sa oras na iyon. Ngayong maigalaw na niya ito, isa na talagang himala. Ngumiti si Harvey at sinabing, "Normal lang na maigalaw mo ang iyong mga kamay." Sinamantala ko ang pagkakataon na alisin ang lahat ng lason na nakatago sa itaas na katawan ni Elder Cobb ngayon. Sa ngayon, kalahati ng kanyang katawan ay dapat na bumalik sa normal. Tama, inikot ni Dean ang kanyang katawan sa hirap. Tapos, ngumiti siya maya-maya. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito. Kahit hindi ko pa rin maigalaw ang ibabang bahagi ng katawan ko, kahit kalahati ng katawan ko ang nakakagalaw. Excited na hinawakan ni Cathy ang kamay ni Harvey. "Young Master York, bilasan mong ilabas ang natitirang lason sa katawan ng aking lolo." Tumango si Harvey at sinabing, "I can, but not now." Saglit na natigilan si Cathy. Pagkatapos, mabilis siyang sumagot, "Young Master York, alam ko na hindi sapat ang mga requirements na kasasabi ko lang. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Ibibigay ko ang lahat hanggat mayroon ako." Tiningnan din ng malapitan ni Dean si Harvey. Nais niyang malaman kung ano ang gusto ni Harvey bago siya maging handa na tulungan siyang alisin ang lason sa kanyang katawan. Natatawang sabi ni Harvey York matapos makita ang seryosong ekspresyon ng dalawa. "Kayong dalawa, mukha ba talaga akong manghihingi ng malaking pera? Ang dahilan kung bakit ako humindi ngayon ay hindi dahil gusto kong makipagtawaran sa anumang bagay, kundi dahil hindi maalis sa maikling panahon ang lason sa katawan ni Elder Cobb. Ito ay dahil ang lason ay matagal nang nasa kanyang katawan na parang mga uod na nakadikit sa mga buto. Kung gusto mo itong mailabas, hindi mo ito magagawa gamit ang mga nakasanayang pamamaraan. Gayunpaman, sa kabutihang palad, si Elder Cobb ay isang master, kaya may pag-asa pa. Kaya sinabi mo iyan." Tila may naisip si Dean Cobb at nagtanong sa oras na ito. "I said that I might need you to put you in danger para mabuhay ka," mahinang sagot ni Harvey. "Nais kong ganap mong palabasin ang pagsugpo ng lason sa iyong katawan at palabasin ito. Kapag ito ay ganap na nasira, pupunasan ko ito ng sabay-sabay, at ito ay mawawala." Maglalabas ng lason. Mukhang nag-aalala si Cathy Cobb. "Pero paano kung mabigo? Hindi kaya mamatay agad ang lolo ko." "Tama, walang pakialam na sabi ni Harvey, kaya nga sinabi ko na baka ilagay kita sa panganib para mabuhay ka." Batay sa sitwasyon ngayon ni Elder Cobb, walang paraan para tuluyang maalis ang lason sa katawan gamit ang mga karaniwang pamamaraan, kasama na ang ginawa ko. Makakatulong lamang ito sa pagsugpo sa kanila sa ilang sandali, at ito ay pansamantalang solusyon lamang. Ngunit ang ganitong uri ng panunupil ay maaari lamang magkaroon ng epekto hanggang 10 araw o kalahating buwan sa pinakamarami, at maaaring hindi ito epektibo sa ibang mga pagkakataon. Ang tanging paraan ay upang palabasin ang lason at alisin ito ng sabay-sabay.
Bagamat ito ay lubhang mapanganib, ito rin ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang buhay. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ni Cathy. Tila, alam niya na ang mga panganib ng pagsasagawa ng gayong pamamaraan ay napakalaki. Kung hindi sapat ang pag-iingat ni Harvey, baka tuluyan ng mawala ang kanyang lolo. Nang nahihirapan siya sa pagdedesisyon, biglang winagaway ni Dean ang kamay niya at sinenyasan si Cathy na huwag magsalita. Pagkatapos ay pinaningkitan niya ng mata si Harvey at sinabing, "Young Master York, iniisip ko kung ano ang posibilidad na gumana ito." Saglit na nag-isip si Harvey at sumagot, 50%. Agad na namutla ang mukha ni Cathy, at napasigaw siya, 5% lang. May sasabihin pa sana siya, pero natawa na si Dean at sinabing, 50%. Ang galing mo, Kuya York. Noong una akala ko 30% ang sasabihin mo. At saka, ang pagkakaroon ng 50% chance na magtagumpay sa aking sitwasyon ay isang magandang bagay na. Kung gayon naniniwala ako sa iyo. Ako ay lubos na makikipagtulungan sa iyo. Nagdesisyon si Dean. Gawin mo lang ang gusto mo. Makikipagtulungan ako sa iyo. Nabawi ni Cathy ang kanyang pagkakalmado matapos makita ang ekspresyon ng kanyang lolo. Mahina niyang sinabi, "Oo, buong-buo kaming makikipagtulungan sa iyo. Kahit anong kailangan mo, sabihin mo lang. Makikipagtulungan ako sa lahat ng paraan." Okay, bahagyang tumango si Harvey. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. "Aniya, hindi mahirap ang bagay na gusto kong gawin mo, itabi mo ang lahat ng ito. Kung ganoon, kumuha ng gamot sa pamamagitan ng pagsunod sa recipe na ito at hayaang inumin ito ni Elder Cobb ng tuloy-tuloy. Pupunta ulit ako dito after 7 days. Pagkatapos, magkakaroon ako ng 50% pagkakataon na matagumpay na maalis ang lahat ng lason sa kanyang katawan sa panahong iyon. Pero 50% lang iyon. Kakailanganin mo ng backup na plano." Bahagyang tumango si Cathy, at nahulog ang tingin niya sa recipe na nasa kamay niya. Ang kanyang mukha ay nagbago ng husto pagkatapos ng ilang sandali, nakakatakot. Isang lubhang nakakalason na gamot. Sa lumalabas, ang race 8 na ibinigay ni Harvey ay naglalaman ng isang lubhang nakakalason na gamot. Walang pag-aalinlangang sumagot si Harvey York, "Oo, isang napakalason na gamot. Ang mas malakas at mas matanda na lason, mas mabuti. Ito ay ang lahat ng simula, na ginamit upang ganap na mag-udyok ng ice poison sa katawan ng iyong lolo. Gagamit tayo ng lason para mapatay ang lason. Lason na pumapatay ng lason." Nagbago ang ekspresyon ni Cathy Cobb pagkaraan ng ilang sandali. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Okay, dahil sinabi mo, makukuha ko ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon." Sinulyapan din ni Dean Cobb ang recipe. Ngumiti siya at sinabing, "Cathy, dahil willing si Young Master York na magbigay ng ganoong recipe, ibig sabihin, talagang tinuri niya tayong mga kaibigan niya. Anyway, gagawin namin ang aming makakaya. Sa pagkakataong ito, hindi mo masisisi si Young Master York kung magtagumpay man ito o hindi, naiintindihan mo ba? Young Master York, gawin mo lang ang gusto mo. Babayaran ko ang anumang halaga. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko." Ngumiti siya. "Guro, kailangan mong magtiis sa susunod na 7 araw at hayaang lumabas ang ice poison. Ang proseso ay magiging 100 beses na mas masakit kaysa sa kamatayan. Ngunit dahil si Elder Cobb ay isang martial arts master, hindi dapat mahirap para sa iyo na magtiis." Natatawang sabi ni Dean, "Sa puntong ito, ang pinakakinatatakutan ko ay ang mawalan ako ng malay at pangangatwiran, na parang gulay na lang. Ang sakit na nararamdaman ko ay maramdaman ko kung buhay pa ako. Kaya huwag kang mag-alala, Young Master York. 7 araw lang, kakayanin ko ito. Okay, see you in 7 days. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po." Kabanata 2485
Umalis si Harvey kasama si Cathy pagkatapos niyang sabihin kay Dean ang ilang bagay. Pagkatapos mabilis na tumawag at umorder si Cathy ng mga tinukoy na bagay, tumingin siya pabalik kay Harvey at sinabing, "Young Master York, maraming salamat. Tutol kami noong una, ngunit mabait kang tumulong. Hindi ako makapagpasalamat sa iyo." Ngumiti si Harvey at sinabing, "This was originally an agreement between you and me. Talagang susubukan ko ang aking makakaya. Ngunit dapat mong kontrolin ang iyong mga subordinate mula sa nanyang sa susunod na 7 araw. Kung ako ay mapatay ng iyong mga tao, pagkatapos ay ang iyong lolo ay matatapos. Makakasiguro ka." Ngumiti ng matamis si Cathy. "Pangako, hindi ka sasaktan ng mga taga-Nanyang, at walang ibang makakahawak sa iyo. Ang sinumang maglakas loob na manggulo sa iyo sa hinaharap ay tiyak na lalaban sa akin. Huwag nila munang isipin ang paglalagay ng daliri kay Young Master York bago tumapak sa aking bangkay. Kailangan mo ba akong magpadala ng 8 Nanyang Gang Masters para protektahan ka?" Obviously, napakahalaga ni Dean kay Cathy. Dahil doon, kailangan niyang protektahan si Harvey sa anumang paraan. "Hindi na, kaya ko pang protektahan ang sarili ko." Ngumiti siya. "Pakikontrol ang iyong mga tao at ang Nanyang Gang." Gabi na nang umalis si Harvey sa Nanyang Guild. Nais ni Harvey na tawagan si Yona Mendoza para kunin siya. Gayunpaman, hindi niya naisip ang tungkol sa kalabuan at awkwardness sa pagitan nilang dalawa ngayon. Huminga ng malalim si Harvey habang naglalakad sa mga kalye ng Kowloon City. Napatingin tuloy siya kung saan nagpa-party ang mga tao sa gilid pati na rin ang abalang mga tao. Si Harvey ay puno ng kuryosidad at inggit sa buhay ng mga ordinaryong tao. Sa kasamaang palad, siya ay nakatadhana na hindi mamuhay ng simpleng buhay tulad ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay namumuhay ng hindi pangkaraniwang. Nang si Harvey ay nagmuni-muni pa rin at gustong humanap ng isang late-night snack bar para sa inumin at ilang roast beef. Isang kotse na may plaka ng kasino ang biglang huminto sa harap. Maya-maya, ilang lalaki ang nakitang nag-escort sa isang lasing na babae, na nakasuot ng uniforme sa kolehiyo, palabas ng kotse. Tila medyo nag-aatubili ang dalaga, ngunit dahil lasing siya, hindi na siya nakatiis at hindi niya kayang itaboy ang ilang lalaking taga-isla sa paligid niya. "Bilasan mo, kunin mo siya." Matagal nang naghihintay si Young Master TK. "Sok, sok, sok. Kailangan kong aminin na ang mga kababaihan mula sa dakilang H-country ay pambihira." Hindi katakataka na si Young Master TK ay may crush sa kanya sa unang tingin. Kaya, kailangan natin siyang kunin kahit anong mangyari. Ang nangungunang lalaking taga-isla ang nagsalita. Kam Ishita, ang nakaprint sa kanyang damit. May nakakaawa siyang ngiti, at mukha siyang demonyo. "Hindi ako nagpunta sa Hong Kong nang walang kabuluhan sa pagkakataong ito." Inabot din niya at kinakapa ang dalaga habang nagsasalita. Mukhang nasiyahan siya dito. Medyo nagpupumiglas ang dalaga at parang medyo matino ngunit hindi pa ganap nagising. Samantala, natatakpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha, na naging dahilan upang hindi siya makita ni Harvey York. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey. Ito ay isang kilalang-kilala na kulay abo na lugar, at maraming kababaihan ang nasangkot dito, na nagpapabayad sa pakikipag-date. Dahil doon, medyo nag-alinlangan si Harvey, nag-iisip kung kikilos o hindi. Kung nagboluntaryo ang babaeng ito, maituturing siyang nakikialam sa mga gawain ng ibang tao. Ang dalawang panig ay dumaan sa isa't isa. Si Harvey pagkatapos ay walang pag-iisip na sumulyap sa ilan sa mga lalaking taga-isla. Malinaw, ang ilan sa mga lalaki sa isla ay nasisiyahan sa mga ngiti sa kanilang mga mukha. Tungkol naman sa dalaga, ilang beses pa siyang nagpumiglas na tila nag-aatubili. Sa sobrang lasing niya ay wala siyang lakas para labanan ang mga lalaking iyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey, at kakaiba ang mukha niya sa sumunod na sandali. Ito ay dahil kitang-kita niya ang mukha ng dalaga nang bahagyang itinaas nito ang ulo. Ikalimang Young Miss Hamilton, Zina Hamilton.
Hindi inaasahan ni Harvey na magkikita sila ni Zina sa lugar na ito at may sumundo pa sa kanya. Kahit ilang beses na niyang narinig ang mga ganoong bagay, nabigla pa rin si Harvey nang makatagpo talaga siya ng ganoong bagay. Samantala, walang pakialam si Harvey sa mga nakaraang hinaing sa pagitan nila ni Zina. Tumalikod na lang siya, hinawakan si Cam Ishita sa kwelyo, at sumigaw. Sandali lang. Sabay-sabay na huminto ang ilang lasing na taga-isla. Pinanliitan nila ng mata si Harvey. Bobo, si Cam Ishita, na napahawak sa kwelyo ng mga sandaling iyon, ay sumilip kay Harvey at malamig na sinabi, tanggalin mo ang iyong mga kamay. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, puputulan kita. Malamig na sabi ni Harvey, kaibigan ko ang babaeng ito. Hindi mo siya maaalis. Sa oras na ito, naamoy ni Harvey ang kakaibang amoy na nagmumula sa katawan ni Zina. Napakalakas ng bango, medyo nahihilo ang iba. Alam na agad ni Harvey na hindi lang lasing si Zina kundi talagang nakadroga. How dare you interfere in the affairs of the islanders? Malamig ang mga mata ni Cam Ishita. Tumingin siya kay Harvey at sinabing, ito ang babaeng nagustuhan ni Young Master Takei. Hindi alintana kung kaibigan ka niya o asawa niya, umalis ka na dito ngayon din. Dapat niyang samahan si Young Master Takei ngayong gabi. Mamamatay ang sinumang maglakas loob na pigilan siya. Kasabay ng sigaw ni Cam Ishita, lumingon din ang ilan sa mga lalaking taga-isla, na may hawak na mga punyal sa kanilang mga baywang, na pinandilatan si Harvey ng mabangis na mga titig. Naturally, ang mga taga-isla ay gagawa ng kanilang pagkilos ng walang pag-aalinlangan hanggat si Harvey ang gumawa ng karagdagang pagkilos. Stupid, hindi mo ba alam ang kahulugan ng pag-iisip ng sarili mong negosyo? Kung tinadtad ka namin hanggang mamatay, walang makakatulong sa iyo sa lugar na ito. Bilasan mo na, lumuhad ka at humingi ng tawad. Kung hindi, mamamatay ka, tama. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, dumaan ang ilang lalaki na halatang gangster mula sa mga lansangan. Lahat sila ay may hawak na machete at matamang nakatitig kay Harvey. Marahil, sila ay mga tulisan o subordinate ng mga taga-isla at may pananagutan sa pagtakip ng kanilang malikot na pag-uugali. Nakakunot ang noo ni Harvey York habang nakatingin sa mga gangster. Malamig niyang sabi, galing kayong lahat sa dakilang H-Country. Kahit na kayo ay mula sa mga lansangan, hindi ba kayo makapagpapakita ng ilang makatao? Ang pagmamasid sa mga taga-isla na sirain ang isang babae mula sa makapangyarihang H-Country, ay hindi mo lang sila pinigilan, kundi tinulungan niyo pa sila. Anong klaseng lalaki kayo? Wasakin siya, sabi ni Cam Ishita sabay evil smile. Isang pinakamataas na karangalan para sa kanya na pagsilbihan ng ating young master na si Takei. Ang mga babaeng ito mula sa dakilang H-Country ay mapalad na maglingkod sa mga maharlika mula sa Island Country. Paano mo masasabing sinira namin sila? Hindi mo ba alam na maraming babae ang dadagsa agad kapag sinabi ko sa kanila ang aking pagkatao? Alam kong hindi sigurado kayong mga tao mula sa dakilang H-Country. Gayunpaman, ito ang katotohanan sa mundong ito. Tanging ang malalakas lamang ang maaaring mag-enjoy ng higit pa at magkaroon ng higit pa. Para kang walang magawang tao. Hindi mo man lang sila mapoprotektahan, lalo pat magsaya kasama sila. Ngayon, kailangan kitang lumuhad, magpakumbaba, at umalis. Kung hindi, wala akong balak na patayin ka ngayon. Tila, si Cam Ishita ay palaging dominante at mayabang sa Hong Kong. Kung hindi, hindi niya masasabi ang mga ganoong salita. Mukhang walang pakialam si Harvey at hindi pinansin ang sinabi ni Cam Ishita. Malamig niyang babala sa kanya, hayaan mo siya, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Huwag mo akong pilitin na gawin ito. Ikaw, gagawin mo ba talaga ito sa teritoryo namin? Ilang gangster ang nagpakita ng intensyong pumatay sa kanilang mga mata. Alam mo ba kung sino kami? Galing kami sa Breewood. Ang Breewood ay arbitrary sa mga kalye ng Hong Kong at Las Vegas. Kung ayaw mong mapatay ang buong pamilya mo, iminumungkahi kong lumuhad ka ng masunurin at humingi ng tawad kay Master Cam Ishita.
Kung hindi, malapit mo nang malaman kung paano isulat ang salitang kamatayan. Si Cam Ishita ay mukhang nanunuya sa puntong ito. Sinamaan niya ng tingin si Harvey, at amoy alak siya. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, hindi mo ba nakikita? Kung gusto kitang saktan, hindi ko na kailangang gawin sa sarili ko. Ang mga tao mula sa makapangyarihang H-country ay unang tatadtad sa iyo sa kamatayan. Malamig na sabi ni Harvey, mukhang desidido ka na huwag paalisin ang iba, di ba? Hindi pa rin matutuwa si Young Master Takei kasama siya. Paano natin ito hahayaan? Pinanangkita ni Cam Ishita si Harvey at ninisian, sabi ko na nga ba? Kahit na asawa mo o kapatid mo ang babaeng ito, makakaalis lang siya pagkatapos niyang pagsilbihan si Young Master Takei ngayong gabi. Kahit anong hinaing at galit ang nasa puso mo, kailangan mong tiisin para sa akin. O, itatapon ka sa dagat para pakain sa mga isda, naintindihan mo. Napakayabang ni Cam Ishita, at hindi niya sineseryoso ang tao na ito na lumitaw ng wala saan. Ayon sa kanya, natural na may death wish ang mga naglalakas loob na hamanin sila, ang mga islander sa Hong Kong at Las Vegas. Walang pakialam na naglakad si Harvey, sa tingin mo magkakaroon ka ba ng pagkakataon na hawakan siya sa harap ko? Sampal. Diretsyong sinampal ni Cam Ishita si Zina sa mukha at malamig na sinabi, nasampal ko na siya sa harap mo. Ngayon, ano ang magagawa mo? Hindi nagsalita si Harvey at agad na humakbang. Ngumisi si Cam Ishita at tumalikod, tinuro ang ilang gangster mula sa Breewood. Patayin siya. Dadalhin ko muna ang babaeng ito kay Young Master Takei. Pagkatapos ay paluhurin siya, hinawakan ang buhok ni Zina, at kinaladkad siya sa island bar sa tabi niya habang nagsasalita ito. Kumunot ang noo ni Harvey at humakbang. Pagkatapos ay nakipagpalitan siya ng tingin sa mga gangster mula sa Breewood at sabay na sinabi, patayin siya. Ilang gangster mula sa Breewood at ilang taga-isla ang sabay-sabay na sumugod patungo sa kinaroroonan ni Harvey. Bang, bang, bang. Walang intensyon si Harvey York na magpakita ng awa. Sa halip, ang mga figure ay agad na natangay sa sandaling kumilos siya at sinipa ang mga ito. Lahat sila ay gamulong sa lupa na bali ang kanilang mga paa habang sila ay lumapag. Ang ekspresyon sa mukha ng nangungunang lalaki ng Breewood ay nagbago ng husto. Inilabas niya ang kanyang punyal sa oras na ito at sumugod. Mga bitek, tanging si Harvey lang ang nakahawak sa lalamunan niya gamit ang isang kamay bago pa man niya mahawakan si Harvey at dahan-dahan siyang binuhat. Medyo nagulat ang lalaking ito noong una. Tapos, minaliit niya si Harvey at sinabing, "Brat, taga-mainland ka, di ba? Natatakot ako na hindi mo alam ang status namin sa Hong Kong at Las Vegas. Kung sasaktan mo ako, puputulan ka ng mga taga-Breewood." Malinaw, naniniwala siya na napakalakas ni Breewood, at hindi siya natatakot na papatayin siya ni Harvey. Mukhang walang pakialam si Harvey. Pagkatapos ay idiniin niya ang kanang kamay na nakahawak sa leeg ng lalaki. Mga bitek, ang tunog ay nagmula sa leeg ng lalaki, at agad siyang bumagsak sa lupa sa susunod na sandali. Nang makita ang kanyang mga tauhan at ilang Breewood gangster na namamahala sa pagprotekta sa kanya ay bumagsak lahat sa lupa, ninisian ni Cam Ishita at binitawan si Zina Hamilton. Pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam, "Brat, mukhang kaya mo. No wonder you dare to mess with us. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay may karapatan kang maging mayabang sa amin?" Isang shuriken ang biglang lumitaw sa kanyang kamay nang matapos niya ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay ibinato niya ito ng diretsyo kay Harvey. Mukhang walang pakialam si Harvey. Hindi siya umiwas at hinayaang tamaan siya ng shuriken. Hindi napigilan ni Cam Ishita na mapamura at sinabing matapos makita ang eksenang ito, "Anong biro? Sa tingin mo ba ay ganap kang hindi magagapi sa pamamagitan lamang ng iyong mga katamtamang kakayahan? Sa tingin mo ba maililigtas mo siya?" Bata, tumingin si Cam Ishita kay Harvey na may kontentong tingin sa mukha. "Kailangan mong malaman na palaging may mas hihigit sa atin sa mundong ito. Wala ka sa harap namin, Invincible Islander.
Laban sa aming mga taga-isla, kahit si Jesus ay hindi kayo maililigtas kung siya ay bumaba. Hindi kita papatayin ngayon, sa halip pananatilihin kitang buhay, para maging tagapanood ka at makita kung paano nakikipaglaro si Young Master Takei sa mga batang babae mula sa Great Country Age. At saka, kaming mga taga-isla ang pinakagusto nito. Ngumisi si Kam Ishita at hinawakan ang buhok ni Zina habang nagsasalita ito. Bang! Si Harvey na mukhang walang pakialam ay biglang humakbang at sinipa si Kam Ishita sa likod nang hindi niya hinintay na pakawalan si Zina. Hindi nakaiwas si Kam Ishita sa oras at agad na sinipa ni Harvey sa lupa sa susunod na sandali. Mga bitek, ang kanyang ilong ay nabali at bumagsak sa kanyang mukha. Hindi sigurado kung ilan sa kanyang mga ngipin ang nawawala. Ikaw, paano pa siya magiging okay? Nahihirapang lumingon si Kam Ishita na baka sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Nataman ka ng shuriken ko. Paanong hindi ka nasasaktan? Ikaw, mga bitek, muling humakbang paharap si Harvey, sa pagkakataong ito ay nabali ang magkabilang binti niya, dahilan para mawalan siya ng malay sa sakit. Sino sila? Hindi man lang tumingin si Harvey kay Kam Ishita. Sa halip, pinuntahan niya si Zina, tinitigan ng isang Braywood gangster na nagluluksa sa lupa. Isa lang ang pagkakataon mong sumagot. Kumibot ang talukap ng mata ng gangster na bali ang mga paa. Gayunpaman, itinaas niya ang kanyang ulo at umungol, "Boy, there are VIP. Na-offend mo si Young Master Takei. Masusumpa ka." Ito ay dahil si Young Master Takei ay mula sa Shinkage Way ng Island Nation. Island Nation Shinkage Way. Sinipa ni Harvey ang gangster at malamig na sinabi, "Dahil galing ka sa Shinkage Way ng Island Nation, pumunta ka at sabihin sa kanila na hinihintay ko sila sa room number 1. Gusto kong makita kung paano nila ako papatayin." Tinulungan ni Harvey si Zina sa isang bakanting kwarto habang nakipag-usap. Samantala, tumawag siya at hiniling kay Yona Mendoza na magpadala ng ilang tao upang pigilan ang mga taga-isla. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok ni Harvey York sa room number 1. Lumitaw ang ilang mga alagad ng sangay ng kalapit na Dragon Palace at pinigil ang mga taga-isla. Samantala, inayos din ni Yona Mendoza na pumunta kaagad ang doktor at bigyan si Zina Hamilton ng antidote para sa gastric lavage. Kahit na uminom si Zina ng kaunti, kadalasan ay hindi siya masyadong nalalasing. Ang dahilan kung bakit siya nasa ganitong estado dahil siya ay nakadroga. Napakahusay ng mga doktor na ipinadala ni Yona. Pagkatapos ng 2 o 3 paggamot, bumalik sa normal ang balat ni Zina, at agad na nawala ang init sa kanyang katawan. Kumuha si Harvey ng isang bote ng mineral water at pinainom sa kanya ito. Pagkatapos, nakita niya kaagad si Zina na dahan daw ang nagmulat ng mga mata at nanembalik ang katinuan. Hindi sinasadyang nagpumigla si Zina matapos niyang tingnan ang isang lalaking nasa harapan niya na malabo pa ang kanyang mga mata. "Sino ka? Ano ang gagawin mo? Huwag ninyo akong hawakan. Ang aking ama ay ang King of Gamblers. Papatayin ka niya kung maglakas loob kang hawakan ako." Malakas na napasigaw si Zina sa mga sandaling ito, tila natatakot siyang mahawakan. Walang ganang sabi ni Harvey, "Miss Hamilton, hindi mo kailangang maging matakot. Ako si Harvey, at hindi kita sasaktan." Harvey. Gising na talaga si Zina sa mga oras na ito. Nang makita niyang si Harvey talaga ang kaharap niya ay namutla na naman ang mukha niya. Bulong niya, "How dare you drug me? Gusto kong sabihin sa aking ama, at hahayaan kitang magbayad ng halaga." Sampal. Hindi rin magalang si Harvey. Diretsahan niya itong sinampal kaya medyo natulala ito. "Matino ka na ba ngayon? Pwede ba tayong mag-usap ng maayos?" Kumuha ng tisyo si Harvey at pinunasan ang kanang kamay. Siya ay tumingin ng walang malasakit, na hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng awa para sa kanya. "Bakit ka umabot sa puntong ito? Hindi mo ba alam ang nangyari? Gusto mo ba akong sisihin? Naisip mo na ba ang kahihinatnan?" Namutla ang mukha ni Zina. Pagkaraan ng mahabang sandali, tila natauhan na siya at tumingin sa mga taga-isla na may takot na ekspresyon.
Pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses, "Young Master York. Young Master, nailigtas mo ba ako? Mukhang nalinas mo na ang isip mo ngayon." Tumango si Harvey, kahit na hindi siya humingi ng anumang kapalit para sa pagliligtas ng mga tao, hindi niya hahayaang sisihin siya ng iba ng ganoon kadali. "Nakita kong sinundo ka nung nasa labas ako kanina. Napansin kong napipilitan ka kaya niligtas kita." Tinitigan lang ni Harvey si Zina nang may interes matapos casual na ipinaliwanag ang sitwasyon. Sabi niya, "Anak ka ng hari ng pagsusugal. Paano ka nahulog sa bitag ni Kam Ishita?" Kahit na hindi masyadong kilala ni Harvey si Zina, dahil siya ang ikalimang kabataang babae ng pamilya Hamilton, hindi siya maaaring maging ganoon katanga. Hindi siya madaling lokohin ng mga ordinaryong tao. Nagbago ang ekspresyon ni Zina, at mahinang sinabi niya pagkaraan ng ilang sandali, "May nakilala akong kaibigan ngayon. Sinabi niya na ang pinakamahusay na paraan upang makitungo sa iyo ay humingi ng tulong sa mga Islanders. So, nakipagkita ako kay Kam Ishita at binigyan ko siya ng pera. Noon, sinabi ni Kam Ishita na gusto niyang makipag-inuman sa akin para ipakita ang kanyang sinseridad. Akala ko inumin lang, at ayos lang. Pero hindi ko akalain na hihimatayin ako pagkatapos noon. Napagtanto kong may mali noon, ngunit huli na para tumanggi ako. Anyway, salamat, Young Master York. May iniisip ako that time. Gusto ko talagang mag-higanti sa iyo dahil sa nangyari kahapon. Kasalanan ko ang lahat. Gayunpaman, iniligtas mo pa rin ako sa kabila ng lahat ng ating mga nakaraang salungatan. Mula ngayon, ako na ang kakampi mo. Gagawin ko lahat ng gusto mong gawin ko." Takang-taka na tumingin si Zina kay Harvey habang sinasabi ito. Sa malas, ang kabayanihang pagliligtas ni Harvey ay hindi sinasadyang nanalo sa puso ni Zina. Matapos marinig ang paliwanag ni Zina Hamilton, medyo natulala si Harvey York. Masasabi lamang na ang anak ng hari ng pagsusugal ay walang alinlangan na isang taong hindi natatakot magmahal o mapuot. Kinasusuklaman niya si Harvey dahil sa negosyo ng pamilyang Hamilton. Talagang naisipan niyang makipag-ugnayan sa mga taga-isla para makitungo sa kanya. Sa kasamaang palad, siya ay masyadong walang muwang, at maaaring naging target na siya sa sandaling makaharap niya ang mga taga-isla. Gayunpaman, ito ay maaari ding ituring na isang twist ng kapalaran para sa kanila. Ang isang dating masamang relasyon ay maaaring mailigtas ng kaunti mula sa pangyayaring ito. Napakahalaga nito para kay Harvey na makuha ang suporta ng Hamilton sa hinaharap. Walang pakialam na sabi ni Harvey habang iniisip ito, "Miss Hamilton, dahil napakadali mong humanap ng haharap sa akin, pumikit ako sa nangyari. Gayunpaman, sana ay hindi na maulit ang ganitong pangyayari sa hinaharap." "Hindi na mauulit iyon. Ipinapangako ko." Medyo nahiya si Zina. "Patawad sa aking kamangmangan." Napangiti si Harvey at hindi na nagpatuloy sa pag-iisip tungkol sa paksang ito. Pagkatapos ay itinuro niya ang ilan sa mga taga-isla, na humahagulgol, at walang pakialam na sinabi, "Ibinaba ko sila upang iligtas ka. At the same time, hinintay kong pumunta ang amo nila dito at hanapin ako. Sa tansya ko, 3 minuto na lang andito na sila. Gusto mo bang hilingin ko sa isang tao na ibalik ka muna?" Nagsalin si Harvey ng isang tasa ng tsaa habang nagsasalita. Ininom niya ito habang hinihintay ang sagot ni Zina. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zina. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Hindi ako aalis. Iniligtas mo ako sa pagkakataong ito, Young Master York. Kung iiwan kita at aalis, sisirain ko ang reputasyon ng pamilya Hamilton. Bukod dito, ang mga Hamilton ay hindi natatakot sa mga Islander." Kabanata 2470. Mabilis na kinuha ni Zina ang kanyang cellphone at nag-text habang may kausap. Tumingin si Harvey kay Zina at ngumiti. Natuwa siya sa paglaki ng batang ito. Kahit papaano ang kasalukuyang Zina ay hindi na ang hindi makatwirang babae mula kahapon. Oo naman, ang pagharap sa mga problema ay maaaring magpalaki ng mga tao ng husto.
Okay, hindi na kailangang magpadala ng sinuman. Pumalakpak si Harvey at sinulyapan si Edwin Mendoza na nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran. Ikaw na ang bahala sa pag-aalaga kay Miss Hamilton sa sandaling ito. Kapag nasaktan siya, papanagutin kita. Si Edwin ay mukhang kalmado at nakapikit sa harapan. Kailangan niyang maging maganda sa harap ni Harvey. Habang kausap ni Harvey si Zina, isang gangster, na nabali ang braso, ang sumuray-suray sa isang marangyang silid. Dose-dosenang mga direktang tingin ang bumagsak sa kanya ng sabay. Isang lalaki at isang babae ang nakaupo sa sofa sa gitna. Taga-isla ang lalaki. Siya ay may balingkinitang katawan at maputlang mukha. May malabong ngiti sa kanyang mukha, ngunit napakalamig ng kanyang mga mata na madaling mapansin na hindi siya isang ordinaryong tao sa unang tingin. Sa tapat niya ay isang babae na mukhang nasa 20s na may karaniwang V-shaped na mukha at matangkad na ruby red lips. Siya ay may payat na katawan at isang pares ng mga tuwid na binti, na nagpapasaya sa mga tao sa isang sulyap. Ang lalaking mapotla ang mukha ay talagang ang nangungunang talento ng Shinkage Way ng Island Nation, sina Otto Takei. Ang babaeng nasa tapat niya, ay anak ng Don ng Briewood Gang, ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa gang, si Carol Parker. Ipinagpatuloy ni Carol ang pag-inom ng kanyang tsaa matapos makita ang mga gangster na sumusuko. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, na parang walang kinalaman sa kanya ang taong nasa harapan niya. Madam, inatake kami. Ang gangster na pumasok ang talukap ng mata ay kumibot, ngunit gayunpaman, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin upang magsalita. Napaawang ang bibig ng gangster matapos makita ang tingin ni Carol Parker. Kung hindi niya ipaliwanag ang lahat sa oras na iyon, wala siyang pagkakataong makaalis ng buhay sa lugar na iyon. Huminga siya ng malalim bago siya mahinahong napabulalas, tell you what. Inalis ng batang tumambang sa amin ang ginang niyang Master Takei, pagkatapos ay nagsimulang magpakitang gilas, at sinabing naghihintay siya sa atin sa room number 1. Sinabi rin niya na hahabulin natin siya kung sa tingin natin ay may lakas tayo para gawin iyon. Nabugbog rin si Master Kam Ishita at ang iba pa. Durog na durog ang bewang niya. Mukhang hindi maganda. Madam, hindi naman sa wala kaming silbi. Masyadong mayabang ang batang iyon. Wala siyang respeto sa amin. Ang lahat ng mandirigma mula sa Briewood Gang ay tumingin sa paligid pagkatapos marinig ang mga salitang iyon at nakita ang takot sa mga mata ng isa't isa. Ang Kowloon City ay isang teritoryo ng underworld mula noong sinaunang panahon. Magtatago ang mga masasamang tao sa bawat sulok ng lungsod. May boses ang Briewood Gang sa lugar na ito. Sino pa ba ang maglalakas loob na sumalungat sa kanila maliban sa isang tanga? Ang pinakamahalagang panauhin ng Briewood Gang, si Kam Ishita, ay nabali ang kanyang balakang. Kung sino man ang gumawa nito dapat ay may death wish siya. Malaki ang posibilidad na ang sinumang gumawa niyan ay hahabulin hanggang sa dulo ng mundo. Hindi lang iyon, pati buong pamilya niya, sa likod niyan lahat ay huhukayin din. Kung paano nagtatrabaho ang Briewood Gang, tiyak na papatayin nila ang buong pamilya ng isang tao kung sasabihin nila iyon. Nang marinig ang pagkabali ng baywang ni Kam Ishita, biglang tumawa sina Otto Takei, na kanina pa walang pakialam. Sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa Shinkage Way?